Magandang umaga po. Ngayon ay nasa health reading po tayo 026, 'di ba? At kukuha tayo dito muna ng baraha para alamin natin ang estado ng kalusugan ng mga tao at doon naman po sa naging biktima ni Pepito, ingat po, doble ingat po tayo. Mamaya ho may sasabihin ho ako dito. Kuha muna tayo nito. Ito. This is the fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius, no? Kailangan magkaroon ka ng sarili mong space, 'di ba? Ito siguro yung overload ka na sa problema, overload ka na sa obligasyon, overload ka pa sa damdamin or sa relationship mo. Posible na ito yung final stage ng buhay kung saan na-realize mo na kailangan mo pala ng freedom mo, kailangan mo pala ng anti-stress remedies mo at anti-anxiety mo. Mga ganito kasi, ibig sabihin nito, ito yung tao. This is the emperor. Ito yung tao na alam na niya ang pasikot-sikot sa buhay. Pero dahil sa dami ng obligasyon niya, hindi kaya ng experience niya, hindi kaya ng income niya, hindi kaya ng strategies niya na solusyonan ang lahat-lahat. Kukuha tayo ng ito kasi yung tatanungin, saan ba ang yung space kasi it might refer sa privacy natin kasi maraming nakikialam, no? Dito nagkakaroon ng sakit ang isang tao. More on emotional instability ang sakit ng tao dito sa fire sign. And then kung naaalala ninyo hanggang 19, no? Matatapos at magkakaroon tayo ng malaking twist, pero ito ang pinaka-final na stage sa lahat ng tao. Yung ibang tao makakaranas ng mas magrabing changes. Merong mga changes na ikakabuti, meron din mga changes na ikakasama. Ngayon, I would like to grab this opportunity para bigyan ng paliwanag yung video na hindi ko napigilan na iyak na ako kahapon. Kasi nung umaga, kahapon ng umaga sabi sa akin ng client ko kasi maraming walk-in readings dito. Hindi ko maa-adjust ang sarili ko dahil kahit kailan hindi nyo ako nakikitang naglabas ng isang sagradong gawain, 'di ba? Kung sasabihin ng iba na wala yan sa Biblia, 'di ba? Bakit ka maniniwala na may barang, may kulam, may sumpa, may gayuma at naniniwala ka sa baraha kung walang sagradong gawain? Alam mo, lahat ng naniniwala sa Diyos may sagradong puso. So, imbes na gumawa ka ng eksena para sirain kung ano man yung bagay na ibinahagi ko, isang beses lang ako nagbahagi dahil hindi ko ugali na maglabas ng maraming sagradong gawain na hindi naman pwede sa lahat ng tao. So ngayon, ito panoorin nyo. Titirahin mo yung itinuro ko para tumigil ang ulan at hangin. Bakit may magagawa ka ba para iligtas ang buhay ng tao? Hindi tayo Diyos, hindi tayo propeta. Pero kung binigyan tayo ng pagkakataon na maibahagi kahit isang katiting na pag-asa para makatulong sa kapwa natin, lalong-lalo na malayo ako kung saan yung Pepito nangyayari. So wala kang magagawa kundi idasal mo, 'di ba? Pero maraming buhay ang nakikita mo masasayang. Sasabihin mo, wala sa Biblia, nasa harap mo na si Pepito. Bakit sasabihin mo wala sa Biblia? Kung sanay ka sa Biblia, basahin mo ang Book of Revelations. Buo yan, buo. From Deuteronomy hanggang Revelations. Hindi ako
by the book. Pero hindi rin ako magsishare ng sagradong gawain kung alam ko na hindi uubra. Kahit halongkatin nyo lahat ng videos ko dito, never akong nag-share na gawin mo ito, pampaswerte, gawin. Kung meron mang pampaswerte, that's the cinnamon thing lang na meron ako dyan. Pero kung sasabihin mo, sundin mo itong Latin na ito, gawin mo yung ganito, araw-araw may Latin, araw-araw may ritual. No. Kasi hindi lahat ng ipinost sa TikTok ay uubra sa isang tao. At hindi lahat ng Latin ay pwede sa tao na ordinaryo. Dahil lahat ng Latin para yang pagkain. Kung umiiwas ka para hindi ka tumaba, kanya-kanyang level yan ng sugar at carbo. Ganon din ang Latin. Kaya hindi ko ugali mag-share ng Latin dahil ayokong makasira ng vibrations, ayokong makasira ng good karma, ayokong makasira ng relasyon, at ayokong makasira or makamatay ng buhay. Yan yung pakakatandaan nyo. Hindi ko alam kung sinasabi ng iba yan, pero yung sa kanila kasi basta lang sumikat sila. 'Di ba? Panoorin nyo yung lahat ng videos ko. Dito lang ako nasaktan sa ginawa or sa nakita ko kay Pepito kasi naaalala ko ang bagyong Yolanda. Wala nang tao na gustong mawala, 'di ba? Walang taong may gusto. Emperor ito. Balikan nyo. Pwedeng magtukoy ito sa Diyos. Sabihin natin, wala na siyang puwang sa puso ng tao, sa puso ng mundo. Dahil saan kayo lahat nakatutok? Sa paghahanap ng pera, pagpaparami ng yaman, pagpapalakihan ng properties, padamihan ng magagarang sasakyan, gamit, gadget, na hindi nyo na siya naaalala. This is the emperor. Nakaupo eh. Nakaupo. Ngayon, saan ang Diyos sa puso ninyo, sa buhay ninyo? Sa buhay ng mga anak nyo, sa buhay ng mga apo ninyo? Sabihin mo sa akin ngayon. Hindi ko ugali magbahagi dahil ayokong makasira. Pero lumabas ang emperor. Ibig sabihin nasa taas ito. Kataas-taasan, hawak niya ang buong mundo. Sasabihin mo, wala sa Biblia, kaharap mo na si Pepito. Nangyari na. Yung itinuro ko is pangtigil sa ulan at pangtigil sa hangin. Kung saan, ang ulan at hangin ang tumatangay sa buhay ng tao sa agos ng tubig kung saan man ito. Di ba sasabihin mo, di baling maanod yung mga bagay, pero masakit yun kasi pinaghirapan nyo yun. Yung iba utang pa. Kung meron kang magagawa, meron akong magagawa kahit isa na masabi ko sa mundo, gawin mo ito para man lang sa mga anak mo at sa mga mahal mo sa buhay. Bakit hindi? Diba? Huwag mong sabihin na magdasal ka. Dahil sa ugali mo na panghaharang, magdududa ang lahat kung totoo bang may concern ka sa Diyos or sadyang gusto mo lang magpapansin. Never akong nag-share ng sagradong gawain sa TikTok ko. Lahat baraha yan. Dahil hindi nyo alam ang lalim ng mga sagradong gawain. Ang sagrado na ginagawa sa Vatican, akala nyo totoo? Ang sagradong ginagawa sa ibang relihiyon, akala nyo totoo? Lahat yan may hidden secrets. Kaya wag nyo siraan ang mga katulad namin dahil lahat ng relihiyon may pagkakamalit, pagkukulang din. Pero ang itinuro ko, pagsalba lang ng buhay. Sana maintindihan mo.